This episode may cover sensitive topics like sexual assault, domestic violence, and stalking, which could be triggering. While we recognize the challenges this content may pose, we advise you to prioritize your safety and well-being. The Book of Bad Ideas. May mga kwento na hindi mo maririnig sa media. Mga kwentong hindi sinasabi ng magulang mo at siguradong hindi mo mababasa sa mga libro ng mundo. Ito ang mga lihim na tinatago ng bawat pamilya, mga kasalanan kinubli ng reliyon, mga desisyong akala mo maliit lang, pero ngayon pinagsisihan mo na. Dito, walang happy ending, walang moral lesson, at kadalasan, ang multo at aswang ay ikaw rin. Ito ang mga twisted stories sa Book of Bad Ideas. At kami ang inyong host. Ako si Nix. At ako si Steve. Don't forget to follow us and subscribe. At humanda na kayo sa ating storyang hindi mo dapat pakinggan mag-isa. Update lang tayo mga buddies, no? So, nagpapagaling pa rin si Ate Nix at kailangan ng inyong dasal. Please continue to pray for her for the coming weeks and kahit ganun, papagpatuloy pa rin natin ang weekly episodes and daily updates natin sa FB and TikTok. I will try my best as I can para mag-upload pa rin, no? So, yun lang ang update natin, buddies, and simulan na madilim nating kwento. What if makuha mo ang kwintas ng aswang? Gagamitin mo ba? Malalim na ang gabi at may isang nilalang na matagal nang nag-aabang sa bahay ng pamilya Zaragoza. Isang aswang na unting-unting gumagapang sa bubong ng bahay nila. Malaki ang aswang na ito at tila handang katayin ang mga tao sa bahay, kasama na ang mga bata. Pulang-pula ang mata niya, punong-puno ng galit sa pamilyang ito. Hindi ito basta-bastang pagkain lamang, kundi isang matinding ganti. Unti-unting binutasan ng aswang ang bubong hanggang sa masulyapan niya ang magiging biktima niya. Nakita niya ang dalawang bata, si Junjun Zaragoza, 3 taong gulang at nagtatablet sa sala. Katabi naman ni Junjun ang crib ni Selena Zaragoza. 6 na buwan pa lamang, naglalaway na ang aswang dahil alam niyang masarap ang mga batang ito. Pero gusto talagang lapain ng aswang ay ang mag-asawang nasa kusina. Naghuhugas sila ng pinggan, si Maggie Zaragoza, 33 years old, at ang asawa nito na si Jerome Zaragoza, 35 years old, miyembro ng Philippine Coast Guard. Nanggigigil sa galit ang aswang nang makita niya ang dalawa. Halos mabiyak ang kanyang mga ngipin dahil sa sama ng loob sa mag-asawang ito, lalong-lalo na sa lalaki. Hindi na nakapag-antay ang aswang at ito na ang tiyempo na inaantay niya. Sinira niya ang bubong at bumagsak sa sala ng pamilya Zaragoza. Napuno ng hiyawan ang bahay pero nasapawan ito ng alulong ng aswang. Nakakaawa ang naghihintay na panganib sa pamilyang ito sa kamay ng aswang, pero walang puso ang aswang na ito dahil ang puso niya ay matagal nang nabasag. Ang aswang na ito ay ako. Ako nga pala si Danny Cervantes, taga Batangas City. Subalit, bakit ko nga ba ito gagawin? Deserve ba nila ang kamatayan na papataw ko? Paano nga ba ako naging aswang? Maganda, magbalik muna tayo sa umpisa nung si Jerome ay akin pa. 15 years ago, nagkakilala kami ni Jerome dahil sa kasamaan ko sa grocery. Cashier nga pala ako sa grocery. Lumabas kami at nakasama namin si Jerome. Tila nirereto ako. Hindi naman ako kagandahan at never pa ako nagka-boyfriend since birth. Kaya ako nag-effort na makilala si Jerome. Subalit, kahit ako ang nag-first move, hindi naman ako ang nanligaw. Nanligaw pa rin naman si Jerome sa akin. Lagi ako nito dinadalaw sa grocery after shift. Sundo't hatid ako sa kanya
Ang sarap pala ng pakiramdam ng ganito. Hindi kami masyadong nagde-date dahil wala pang pera noon si Jerome. Third year college pa lang siya. At nagsa-service crew para tustusan ang kanyang pangkoleyo. Masipag at mabait si Jerome. Kaya tuluyang nahulog ako sa kanya. Makalipas ang 2 buwan, sinagot ko rin si Jerome. Nagsimula na rin kami magsama sa isang bahay. Live-in ika nga. Nagkaroon din kami ng isang anak dahil sa aming pagsasama. Si Stephen, poging-pogi kasing pogi ng tatay niya. Pinatigil ko na rin si Jerome sa pagsaservice crew niya sa fast food para mas makafocus sa kanyang pag-aaral. Ako na ang nagsustento para sa kanya. Kahit di ganun kalakihan ang aking sweldo, kinakaya ko naman. Kadalasan, naglalakad na lang ako papunta sa grocery maski pauwi. Mahirap ito, pero ganyan ang pag-ibig, di ba? Gagawin mo ang lahat para sa minamahal mo. Madami din akong kinuwang loan para pandagdag sa pang-eskwela ni Jerome. Makalipas ang ilang taon, graduate na rin si Jerome. At sa awa ng Diyos, nakapasok siya sa Philippine Coast Guard. Nagsimula siya bilang apprentice pero dahil sa sipag at tiyaga, na-promote siya as Seaman First Class. Yun nga lang, madalas siyang wala sa bahay. Pero ayos lang naman. Kinakaya ang MDR. Masaya na din ako at siya na din ang nagpo-provide para sa amin. Lahat ng paghihirap ko dati may napuntan din. Di kami mayaman pero medyo nakakaluwag na sa buhay. At ang best news sa lahat, noong December 2022, nag-propose na din si Jerome sa akin. Kahit matagal na kaming magka-live-in, iba pa rin talaga ang pakiramdam na magpakasal kayo. Madami nagsabi na pinikot ko daw si Jerome. Pero kita nyo naman, kusa naman siyang nag-propose sa akin. Dinala niya ako sa yate dyan sa may Manila Bay. At habang sunset, lumuhod ito at nag-propose. O diba, napaka-romantic. Agad ko namang inayos ang lahat para sa aming kasal. At pansin ko lang, puro padala lang ng pera si Jerome para sa mga wedding suppliers. Hindi niya ako sinasamahan para pumili ng mga gamit. Alam ko araw namin tong mga bride. Pero diba, dapat may pakit din siya kahit konti. Yan siguro ang unang red flag. Pero hindi ko napansin kaagad. Hanggang sa umabot na tayo 3 araw bago sa kasal namin. Ready na ang lahat. Si Jerome na lang ang inaantay. Dapat darating siya sa araw na iyon. May 6, May 9 kasi ang aming kasal. Buong araw ako nag-antay. Pero hindi talaga siya dumating. Nag-text na lamang ito na hindi na daw matutuloy ang kasal. Tapos hindi na ito nag-reply sa mga text at tawag ko. Grabe, halos mamatay ako sa kakaiyak. Bakit niya nagawa ito sa akin? Grabe ang kahihiyan na inabot ko sa pamilya ko, pati na rin sa barangay namin. Sayang ang pera na nilaan namin sa mga suppliers. At sa sobrang galit ko, alam niyo kung anong ginawa ko? Sinira ko ang aking wedding gown. Gusto ko na sanang magpakamatay nung araw na iyon. Pero sabi ng parents ko, ipatulfo na lang daw namin si Jerome. Siramahan ako ng mga parents ko at pumunta kami dyan sa may Pioneer. At nung pinatulfo namin siya, dito na lumabas ang lahat ng sekreto ni Jerome. Meron pala itong nakilala, isang kadeta sa Philippine Coast Guard, si Selena. At dahil sa ilang inuman session na kasama niya ito, na-develop daw siya dito. Mula January hanggang February. At alam nyo kung anong pinakamasakit sa lahat? Noong March 6 ay pinakasalan niya ito. Anak ng puta. Ano yun? 2 months lang silang nagsama? Tapos pinakasalan niya ang bruwa na ito? Hindi ko mapigilang umiyak on national TV. Pero alam nyo, kahit ganito ang ginawa niya sa akin, at the end of that show, nagmakaawa pa rin ako kay Jerome. Sabi ko, Jerome, please. Umuwi ka na sa atin. Hinahanap ka na ni Stephen. Papayag naman akong maging kabit. Gawin mo na lang akong kabit, please.
Basta bumalik ka lang sa amin. Grabe no, hindi ko maisip na gagawin ko yun. At inoffer ko pa ang sarili ko bilang kabit. Kabit? Ako na ang nauna pero ako pa ang magiging kabit. Pero ganun talaga, mahal ko si Jerome. At yun lang ang paraan na nakikita ko para maging buo kami. At umuwi na siya. Ngunit, alam nyo kung ano sagot niya sa akin? Pasensya ka na, Dali. Kasal na ako. Mahal ko si Selena. Hindi ko kayang lokohin siya. Huwag kang mag-alala. Magpapadala pa rin ako ng pera para sa'yo at kay Stephen. Para suportahan kayo kahit papano. Sa national TV to pinaya ako ng ganun-ganun na lamang. Nang dahil sa kanya, nasira ang aking buhay. Hanggang ngayon hindi ako makaget over sa trauma na ito. Pero kahit nasaktan na ako, kinaya ko pa din at bumalik ako kaagad sa pagiging cashier. Dahil kailangan ko maging magulang sa aking anak. Kailangan ko siyang suportahan. Pero alam nyo, kalaunan, ang sakit na binigay niya sa akin ay napalitan ng galit. Gusto ko makarma si Jerome at ang babaeng yon. Dito na ako nagsimula pumunta sa Manila North Cemetery at binibisita ang puntod ng tinatawag ng bijilanting kamay ng Diyos. Sabi nila, mag-iwan lang daw ng sulat sa kamay ng anghel na statwa at babasahin ito ng kamay ng Diyos. Yun nga lang, halos punong-puno ang kamay ng anghel. Madaming sulat na nakalagay dito. Ibig sabihin, mahaba ang pila. Halos buwan-buwan ko itong ginawa hanggang lumipas ang taon. Ngunit hindi ako binalikan ng kamay ng Diyos. Siguro, ang kaso ko ay di ganun kaimportante tulad na ibang kasong nilalapit sa kanya. Hindi kasi ito isang krimen ang nangyari sa akin. Pero di ba dapat ang pagwasak sa puso mo ay isang krimen din? Kalaunan I gave up hope. Di na ako talaga bumalik sa Manila North Cemetery. Nawala na talaga ako ng pag-asa na may katarungan sa mundo na ito. O may awa man ang Diyos sa akin. Ganito talaga ang buhay. Subalit, last week, Sabado, alam nyo, may isang lalaki na pumunta sa bahay at nagbago ang lahat. Umaga-umaga pa lang ito, di pa nga gising ang anak ko. Nagtitimpla pa lang ako ng kape. Nang may kumatok sa gate namin, isang matangkad na mestizo, naka-suit and shades, mukhang big time. Mercedes-Benz pa ang dala nitong kotse. Ako ba talagang hinahanap nito? Patuloy itong kumatok sa gate. Tao po! Ito po ba ang bahay ni Dolly Cervantes? Yes po, good morning. Sobrang formal nyo naman. Salesman po ba kayo? Hindi po. Pwede po ba akong pumasok? Meron akong magandang balita sa iyo, madam. Naku, nanalo ba ako sa loto? Sige, pasok po kayo, sir. It's better than winning the lotto, madam. Bago po tayo mag-usap, meron po ba kayong kape? Kaka-excite naman yung good news nyo, sir. Wait lang, pagtimpla ko kayo. Ano po pangalan nila? Just call me Fixer. Fixer? Tulad sa LTO? No, madam. But that's a common meaning for a fixer, diba? But I fix more than just your license. I can fix any problems. Legal man o illegal. As long as you have the right cash, I can fix anything. Well, that's my profession. But I'm here on a different case today. Hindi para ayusin ang problema nyo, kundi para magbigay ng pag-asa para sa'yo. Ah, really? Malamang pera ang problema ko. Sana pera yan, ha? Eto na pala ang kape mo, Fixer. Swabe talaga ang kape ng mga Batanggenyo. Well, I know hindi naman talaga pera ang problema mo. Nabasa ko kasi ang mga sulat mo sa kamay ng Diyos. Ha? Paano mo nakuha yun? That's private. Ops, wag po kayong magalit, Ma'am Dolly. I know it's a private letter address para sa vigilante na yon.
Pero ang tanong ko sa'yo, tinulungan ka ba ng kamay ng Diyos? Ha? Hindi. Halos ilang taon nang sinayang ko kakabisita sa North Cemetery. Well, that's my point. That's why I'm here. Ako ang magbibigay ng hustisya para sa iyo. Meron akong ibibigay sa iyong kwintas. Ito ang kwintas ng aswang. Ano ito? In fairness, maganda ang design ha? Pero anong silbi ng kwintas? Makinig kang mabuti, Dali, sa aking mga sasabihin. Ang kwintas na ito, pag sinuot mo ay magiging aswang ka for 66 seconds. Makukuha mo ang lakas ng aswang. Kaya mong katayin ang kahit na sinumang tao gamit ang iyong kamay. Kaya mo ding mag-ibang anyo, maging baboy ramo, aso, kahit anong maisip mo. Kaya mo ding tumalo ng mataas. Minsan, pwede ka pang lumipad gamit ang pakpak ng paniki. Kayang-kaya mong patayin ang kahit na sino. Pero tandaan mo, dapat mong tanggalin ang kwintas bago matapos ang 66 seconds. Dahil pag tumagal ito, sasapian ka na ng kwintas at tuluyang magiging aswang ka. At hindi ka na makakabalik sa pagiging tao kahit tanggalin mo pa ang kwintas. 66 seconds ito, Dali. Tanda mo yan. That's all you've got. Anong teleserye to galing? Naniniwala ba talaga ako sa aswang? Taga-mental ka ba? Sira ulo ka. Do I look like I'm joking to you, Dali? Whether or not you believe me, iiwan ko sa'yo ang kwintas na ito. Subukan mo mamayang gabi. Try mo lang at pag naniwala ka na, you can take that revenge kay Jerome at sa kirida niya. Ang kahilingan ko lang ay ibalik mo sa akin ang kwintas ng aswang matapos mo tong gamitin. Wait, sabihin natin naniniwala ako. Bakit ganun ka kabait sa akin? Why would you help me when all others can't? Dahil may mga taong nakalimutan ang kamay ng Diyos at ayaw kong maisip mo na napabayaan ka na. Meron pa ding pag-asa para sa mga tulad mo. Umalis na ang fixer na ito at sumakay sa Mercedes niya. Hindi na ako nakagalaw at tinitigan ko lang kwintas na ito. Totoo kaya ang sinasabi ng fixer? Magiging aswang ako pag sinuot ko ito? At makakaganti na rin ako sa hinayupak na Jerome na ito at sa asawa niyang si Selena. Ano kayang mangyayari kay Dali? Gaganti ba siya? At bakit si Fixer ang may dala ng kwintas ng aswang? Hindi ba dapat ang misteryosong babae ang may dala nito? Alamin natin sa susunod na episode natin, next Friday, buddies. The Pod Network Entertainment. This podcast may be based on true events with names, characters, and incidents that are either products of the creator's imagination or used fictitiously. Any similarity to real individuals or events is coincidental.